Ganda na po ng pakinig ko. Sabi ko, mensahe nun ni Kuya JR to. Talaga nga, tuloy-tuloy na yung pakinig namin nila Kuya Junard. Praise the Lord. Glory to God. At narinig po natin yung mga patutuon ng mga kapatid na kung saan nakaka-encourage po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Hallelujah. Pinupuri ko pong Panginoon dahil sa pagkakataon ito ay nagbigay naman siya ng panahon sa bawat isa po sa atin upang makinig ng kanyang ebanghelyo, ng kanyang salita. Tunay ng Diyos ay hindi nagkulang po sa atin. Binibigyan po tayo ng pagkakataon, binibigyan po tayo ng panahon o oras upang makipag-isa sa Kanya. No? Makipagtipan sa Kanya. Manalangin sa Kanya, sabi po kanina. Tinuruan tayo ng ating mga magulang para manalangin sa ating Diyos na buhay, sa tamang pananalangin. Especially po doon sa mga, ang nanay at tatay niya ay parehas na po sila mga Kristiyano. Glory to the living God. Hallelujah. Ang ating babasahing teksto ngayon at ating pag-uusapan sa gabing ito ay doon po makikita sa Lucas, pakibuksan mo kapatid, ang Lucas chapter 13, verse 38 to 42. Yan. Okay. Adit, doon po siguro ko sa Tagalog, ano? Ito may Tagalog. Praise God. Medyo pilipit po tayo kasi sa sa spoken dollar. Dito po tayo sa medyo Tagalog. Although po ang masbati ay hindi gaano nga bihasa sa Tagalog dahil may halo po itong Bisaya. Pero mas maigi po itong lalo po tayong nagkakaunawaan. Hallelujah. Basahin po natin ito at pakisundan niyo po ako sa pamagitan lamang ng iyong silence sa pagbabasa. Ang sabi niya po dito, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupuri naman sa paanan ng Panginoon at pinakinggan ang kanyang mga salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bang ang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ngunit si Marta, praise God. Datapwat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay na salita. Tayo po muna ay manalangin upang tayo ay gabayan ng ating banal na Espiritu. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli mo po kami, Panginoon, tinipon sa isang kadahilanan o aming Ama upang pagsaluhan ng iyong buhay na salita. Ang gabing ito, Panginoon, ay isang napakalaking piging, Panginoon, sa kalangitan, sapagkat kung saan, O Diyos, nagkakatipon ng iyong mga anak, naroon po, Panginoon, kasama po namin ang iyong Triune God, Ama, Anak, at ang banal na Espiritu, O Diyos, at libu-libong anghel po, Panginoon, na nagdiriwang sa kalangitan. Maraming salamat po, aming Ama, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Kami pong magkakapatid ay magsasabi ng Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Ito pong senaryong ito ay habang po nagmiministeryo ang ating Panginoon, siya po ay nadalaw sa bahay ng magkapatid. No? Mayroon pong 2 tauhan ang ginamit po ng Biblia ng magkapatid na babae na nagngangalang si Marta at saka si Maria.
And then ito'y naging panauhin ng ni Marta, at sapagkat si Marta po ang tumanggap sa kanila, sa ating Panginoon, at pinatuloy sa kanyang tahanan. Dumalaw po ang ating Panginoon sa bahay ng magkapatid na to. Subalit, kakaiba po minsan na mapapansin po natin sa pagtanggap sa ating Panginoon ng dalawang magkapatid na to. Si Marta po ang tumanggap, subalit hindi niya pinag-ukulan ng pansin ang ating Panginoon. Mapapansin po natin sa verse at pagyaw nga lang at siya'y may isang kapatid na naupuri naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. So makikita po natin, itong si Marta ay abalang-abala sa lahat ng gawain upang paglingkuran din naman ang ating Panginoon. Subalit hindi po yun ang kinalugdan ng ating Panginoong Jesus. No? Sabi ni Marta, Panginoon, maaari bang iutos mo sa kay Maria? Ang sabi niyang ganyan, maaari bang iutos mo kay Maria na tulungan naman ako sa gawaing bahay sapagkat nag-iisa lang aking katawan, hindi kayang gawin ang lahat ng bagay dito. No? Ang sabi ng ating Panginoon, Marta, Marta, bakit ka naliligalig sa lahat ng bagay? Hindi baga ang pinili ni Maria ay ang pinakamainam sa kanyang buhay ang makinig ng salita ng Diyos? Ang pagtuturo ko na nanggagaling sa aking amang nasa langit, ang sabing ganon. So ang salita ay makikita po natin na napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Makikita po natin na quiet lang si Maria sa pakikinig ng salita ng Diyos. Makikita po natin na ang pagiging Kristiyano ay kinakailangan po natin ang pakikipagtipan sa Diyos. Amen po ba tayo? Alam po ba natin yung pakikipagtipan sa Diyos? Yung tinatawag po natin sa wikang English po na quiet time. Yun pong dapat natin tatalakayin ngayon sa gabing ito na marami po tayong naririnig na mga panalangin. Kanina po may mga panalangin po tayo na nakakapag-imin nga po tayo eh. Dahil nag-a-agree po tayo doon sa mga sinasabi niya patungkol sa Diyos. No? Sabi natin, Amen. Praise the Lord. Lalo na kung nababanggit yung ating buhay na dati po tayo galing sa makasalanan, tayo binago ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Lalo na yung mga turo ng ating mga magulang na tamang turo na nanggagaling sa Biblia, ay inadapt po natin yun. Dahil yun po ang katuruan ng Biblia sa pamamagitan ng panalangin. Yun pong tinatawag na naririnig po natin sa kongregasyon na panalangin ay pangkalatang pananalangin. Subalit, itong ginawa ni Maria na siya ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Quiet po siya na nakikinig ng salita ng Diyos. No? Praise God. Hallelujah. At ang ibig sabihin po ng pagiging quiet niya po, yung pagiging quiet time po, yung pagbigay ng panahon sa ating Panginoon, pagbigay ng oras na makipag-isa or one-on-one with the Lord. Makapag-isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. No? Amen po ba tayo doon? Yung pakikipag-isa, one-on-one to the Lord. Ano po ba ang kahalagahan nito sa ating buhay Kristiyano? Bilang isang sumusunod sa ating Panginoong Hesus, yung pakikipagtipan natin sa ating Panginoon, yung pagbigay po natin ng oras o panahon sa ating Panginoon upang makapag-isa, makapag one-on-one to the Lord. Ano po ba itong kahalagahan sa ating buhay na dapat nating gawin para tayo ay maging progresibong Kristiyano, para tayo ay maging totoong Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ba ay ginawa ng ating Panginoong Hesus during in His earthly ministry of our Jesus Christ? Ginawa po niya po. Doon po sa, mababasa po natin sa Marcos 1:35, maaga po siyang nanalangin sa kanyang amang nasa langit.
Kung ang ating Panginoong Hesus nga po ay nag-quiet time po siya, gumising siya ng maaga, at pumunta siya sa isang dakong lugar upang makapag-quiet time sa kanyang amang nasa langit. Tayo pa kayang mga Kristiyano, tayo pa kayang mga totoong Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon? Hindi po natin gawin yun sa pagmamahal natin sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Quiet time po ang ating pinag-uusapan ngayon. Hindi po ibig sabihin na tayo ay manahimik lang sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Ang pananahimik po sa ating Panginoon ay napakainam po natin itong gawin sa ating buhay. No? Maaaring magtanong po tayo, sapagkat hindi naman po pwede kayo magtanong sa akin ngayon. Dahil one way lang komunikasyon po tayo, hindi two-way komunikasyon. No? Nagtatanong po tayo sa ating isipan na bakit pa mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang magkaroon ng quiet time sa kanyang buhay. No? Bakit mahalaga ito sa buhay ng isang Kristiyano magkaroon ng pakikipagtipan sa Diyos? Ang sabi po natin na ang ibig sabihin ng pakikipagtipan sa Diyos ay ang pagbigay oras o panahon upang makapag-isa, one-on-one to the Lord. Makapag-isa sa Panginoon, hindi makipag-isa dahil nagkaisa na po tayo ng ating Panginoong Hesus, ang ng Ama at ng Banal na Espiritu, nakipag-isa na po tayo sa Kanya. Kaya nga ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban niya ng buhay na sabi po kanina ni Kuya JR, if any man be in Christ, he is a new creation. Ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoon ay isang lang bagong nilalang, nakipag-isa na makapag-isa sa ating Panginoon. Makapag one-on-one, na ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam ng iyong mga prayer ng iyong mga prayer request. No? Yung totoong pananalangin mo, yung taos sa puso mong pananalangin, ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang ang umiimin doon. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung yung panalangin na yan ay nararapat sa iyo. Walang nakakaalam, walang nakakarinig na ibang mga kapatid, kundi ikaw lang mismo at ang Diyos ang may alam kung iyang panalangin mo, yung hinihingi mo sa Kanya, ay nararapat na ibigay sa iyo, kapatid. Amen po ba? Minsan, sa pananalangin po natin, dahil nag-iisa lang tayo sa pananalangin, kanina nga po, may napansin po kung nagtitestimony po si kapatid, nihikab. Minsan tayo, tinitira ng kalaban. Dahil nag-iisa lang tayo sa pananalangin, minsan ay dadalawin po tayo ng antok. Ay marami na nga po tayo dito. Nakakaantok pala kung magsalita. Sabi niya ganyan. Praise the Lord. Pero mga kapatid, ito pa ang pinakamagandang bagay na dapat gawin po natin sa buhay po natin. No? Na ang ginawa po ni Maria ay ang makinig ng salita. Hindi di ba kapag ikaw ay nakikinig ng salita, ay parang nararamdaman yung pagod, galing ka sa trabaho, parang dadalawin ka ng antok, lalo pa minsan ay maganda yung hangin, hinahampas-hampas ka ng galing sa aircon. Mainit po ba yung pakiramdam? Kagaya po ng ating anniversary noon. 5th anniversary, hindi po. Maganda na po yung aircon natin. Ay, umiinit lang po tayo sa pananalangin sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, ang quiet time po, ang sabi ko po kanina, ang quiet time po ba ay kinakailangan sa isang Kristiyano? Bakit kinakailangan? Ito po ay pananggalang po natin sa ating mga kalaban. Depende po sa iyo kung anong oras ang gusto mong gawin itong bagay na to, itong pakikipagtipan mo sa ating Panginoon. Nasa sa iyo po yun. Pero ang pinakamainam na sinabi ng Biblia, yung gawin mo po sa umaga, bago pa makontaminate yung kaisipan,
sa mga makamundong gawain. Unahin mo ang ating Panginoon, di po ba? Kinakailangan, si Jesus ay nanalangin sa umaga. Nanalangin po siya sa gabi. Amen? Nanalangin po siya magdamag. At higit sa lahat, pinanalangin niya po ang kanyang kaaway. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang dami niya pong pinanalangin ng ating Panginoon. So, ang tinuro po sa atin ng Biblia, yung meron pong, magbigay po tayo ng oras sa Kanya, sa pananalangin, sa pakipagniig sa ating Panginoon. Ang sinabi po dito sa Marcos, sabi ko po kanina, 1:35, mas maigi pa, yung mas mainam ang pananalangin po natin ay yung umaga. Bago pa dumating sa buhay po natin, sa ating kaisipan, yung mga bagay na dapat nating gawin pang araw-araw, yung ating mga kinakaabalahan. Di ba nirebuke ng Panginoon si Maria, si Marta? Marta, bakit ka naliligalig sa mga bagay dito sa lupa? Hindi baga ang ginawa ni Maria ay isang mainam sa kanyang buhay na hindi aalisin sa kanya habang siya ay nabubuhay dito sa mundo? Yung makinig po ng salita ng Diyos, makipagniig sa ating Panginoon ay napakainam po nating gawin sa umaga. Bigyan po natin ng halaga, bigyan po natin ng oras upang siya ay makapanayam, upang siya ay makausap, upang yung mga ating sama ng loob ay maibigay po natin sa Kanya. Unang Pedro 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ibigay po natin yung ating mga sama ng loob sa ating Panginoon. Nang sa gayon, siya po ang magbibitbit nito. Siya po ang magdadala nito. Hindi po natin kaya yung mga problema sa sanlibutan ito. Panalangin po ang solusyon. Amen? Panalangin po ang solusyon. Yung pagkikipag-isa mo sa Panginoon, hindi mo kaya labanan ng dyablo. Kung hindi sa pamamagitan lang ng panalangin. Ang Panginoong Hesus, nung siya ay magpastig sa Mateo 4:4, ang sabi niyang ganun, gumamit din ang dyablo ng salita, nasusulat. Magpatihulog ka niya doon sa ibabaw ng bato at ikay sasapuhin naman ng mga anghel mo. Ibig sabihin po, ang ating kalaban ay tuso. Marunong din siya po sa salita ng Diyos. Gumagamit po siya ng salita ng Diyos. Nasusulat, na lumuhod ka sa akin at ibigay ko sa iyo ang mga bagay dito sa mundo. Pero isa lang ang sabi ng Panginoon, nasusulat din naman, Satanas. Huwag mong tuksohin ang iyong Panginoong Diyos. Amen? So mas kinakailangan po, mas mainam po yung ating pananalangin sa Panginoon ay gawin po natin sa umaga bago pa dumating ang mga problema upang ito'y nasasala na ng ating ng salita ng Diyos. Yan po ba? Kung kaya ang kaabalahan po natin dito sa ating mga trabaho, lahat po tayo mayroong mga kaabalahan sa buhay. Minsan may magtitig sa iyo, ang iyong asawa, ang iyong anak, kinakailangan yung tuition fee. Ang aking asawa kanina nag-text, masakit daw yung kanyang batok. Sabi ko, baka tumaas naman ang dugo mo. At ayan malapit lang ang Diyos sa pananalangin upang ikaw ay pagalingin sa ganung naramdaman. Panalangin, yung ini-advise ko sa kanya, manalangin ka palagi. Huwag mong hayaan na mawalay ka sa pananalangin. Dahil yun lang ang pananggalang natin sa ating buhay. Ang ating mga sakit na nararamdaman ay ang pinakamabisang gamot ay ang panalangin. Amen po ba? Kaya kung may nararamdaman ka ngayong sakit sa katawan mo, mayroon ng findings na ang doktor na ganito, mayroon kang ganito. Tao lang siya. Ang aming great physician ay ating Panginoong Hesus na hindi kailanman na nagkakamali. No? Na-diagnose ka ng doktor na ganito, meron ka may taning na yun. Hindi ako naniwala dyan. Anak ako ng Diyos. Ang aming pinakadakilang manggagamot ay ang aming Panginoong Hesus. Manalangin lang ako. Kasing lapit lang ng langit sa pananalangin to.
At alam kong sasagutin ako ng Panginoon sapagkat ako'y anak niya, sapagkat ako'y hinirang niya, sapagkat ako'y sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Yun po ang pananggalang po ng ating ng mga Kristiyano, yung pananalangin sa ating Panginoon. Unang-unang gawin po natin sa umaga. Bago po dumating ang lahat ng mga trabaho sa buhay natin. Bago po maging abala ang ating isip, mapuno ng kaabalahan ng ating isipan. Hindi po baga nararamdaman po natin na kapag pagising po natin ay takbo kaagad tayo sa banyo at maliligo sapagkat alas 6 yung pasok natin sa trabaho. Hindi po natin may kakaila yun. Ngayon, kung mayroon kang pagugugol, gusto mo makapag-isa sa ating Panginoon, makipagtipan sa ating Panginoon, i-adjust mo po yung oras mo. Let's say, gumising ka ng alas 4 hanggang alas 5. May isang oras ka pa para makapagbiyahe papuntang trabaho. Depende po sa atin yun. Depende po yun sa pagsisit po natin ng time. Yung isang kapatid po, mayroon po siyang mga listahan na ganito yung gagawin ko, ganito, para hindi po niya makalimutan. Napakainam po, napakaganda ng kanyang ginagawa bilang isang Kristiyano. Hindi niya makalimutan ang lahat ng bagay na ginagawa niya sa ating Panginoon at hindi rin siya kalilimutan ng ating Diyos na buhay. Amen po ba tayo doon? Pagka mayroon po tayong puso sa Panginoon, higit sa lahat, mayroon po tayong tinatawag po dito kagalakan sa pakikipagpanayam palagi sa Kanya. No? Mayroon po ba tayong kagalakan? Amen. Hindi po ba tayo inaantok kapag po tayo inalangin sa Kanya? Nagkikipagpanayam sa Kanya? Isang dinadalaw po yun sapagkat yun ang pagana ng ating kalaban para tayo ay hindi makapagpatuloy sa pagpapanalangin. Minsan po may isang kapatid, hindi naman po dito. Ang senaryo po ay doon sa Pilipinas. Nag-overnight prayer meeting po kami. Noong nagwawan na po na sa panalangin. Kala po namin ay nananalangin pa. Yung ginising na, tapos na. Ha? Ganun ba? Tapos na. Nag-overnight prayer meeting din. Kasi kinabukasan na po yung amen eh. Ha? Kinabukasan na po yung amen. Amen. Praise the Lord. Amen na po. So kapag po tayo ay dinalaw ng isang gobernador sa ating bahay, di ba galak na galak po tayo? Ha? Kapag dumalaw po si mayor o si congressman, uy, dami, ha? Talagang very proud po tayo sa ating buhay dahil si mayor, si governor, kilala pala akong tao dito sa aming barangay. Dinalaw ako ni congressman. Mas more pa kung yung kapanayan po natin ang ating Panginoong Hesus. Lord of Lords, sa hari ng King of Kings. Mas lalo po tayong magalak. Very proud po tayo sa buhay po natin dahil ating nakapanayam palagi sa tuwi-tuwi na, yun sa pagsit po natin ng oras or panahon, ay nakakapanayam po natin ang ating amang nasa langit. Lord of Lords, King of Kings. No? Sumasagot po ba ang ating Panginoon kapag po tayo ay nagkikipagpanayam sa Kanya? Sumasagot po siya. Kaya nga po ang sabi po doon, sa pag-aaral ng Kanyang salita. No? Magbigay ng oras o panahon na makapag-isa sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng salita ng Diyos, doon mo po nalalaman ang kasagutan ng iyong panalangin. Doon po sa Biblia. Nagsasalita po yung buhay ang Biblia sa buhay mo. Ganito pala yung ating pinanalangin. Kaya nga po pag-aaral hindi yung pagbabasa kasi po ay nagbabasa ka lang, parang binasa mo lang. Nag-memory verse ka. No? Kaya pinag-aralan mo ang salita ng Diyos. Nababasa po natin yun sa Joshua 1:8.
Na huwag mong ihuwalay ang salita ng Diyos sa iyong mga bibig. Dilihin mo araw-araw, bawat minuto, ang salita ng Diyos. Amen po ba? Glory to God. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia sa atin. Dahil hindi naman pwede na siyang bumaba rito para ikaw ay, sige anak, ibibigay ko na sa iyo yung nire-request mo sa akin. Hindi, sa pamamagitan ng Biblia, nagsasalita po siya sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Nag-aaral po ba tayo ng Biblia? Nag-aaral po ba tayo? Amen po. Glory to God. At sa pag-aaral ng Biblia, ay hindi po basta't binabasa lang. Kung ito'y hinihimay-himay, minimeditate, dilihin mo araw at gabi. Minimeditate po ito. At makikita mo kung ano ang kasagutan ng Diyos sa pananalangin mo. Makikita mo, malalaman mo kung ano ang kasagutan ng Panginoon. At natanggap mo na ngayon. Minsan po may nanalangin. Ba't ipanalangin niyo po uli itong aking panalangin? Tapos na eh. Napanalangin na eh. Ariin mo na lang na natanggap mo na yun. No? Kapag pinanalangin mo, tanggap mo na yun. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi nagbabago ang Diyos sa buhay mo. Ang Diyos ay tapat. At kapag ikaw ay humingi, na nararapat sa hinihingi mo, ibibigay sa iyo yun. Huwag ka lang humingi ng kutsilyo para pang pinsala sa kapwa mo. Pero kung humingi ka ng kutsilyo upang ipanggayat ng kamatis, sibuyas, at ipaghanda mo na pagluluto ang iyong kapatid, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Yan po, hindi magbibigay ang Diyos ng ikakapinsala natin. Totoo po yun, 100% po tayo. Na ang Diyos ay buhay. Na buhay sa buhay natin na siya ay mapagpalang Diyos. Na hindi niya tayo bibigyan ng ikakapinsala po ng bawat isa po sa atin. Praise God. Hallelujah. Kung kaya makikita po natin, nang sabi po doon sa verse, balik po tayo po doon kapatid sa Kuan. Pakibuksan mo po ulit yung Kuan. Yung Luke chapter 10. Ang sabi niya ganyan, verse 42. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ang alin yung hindi aalisin sa kanya? Yung pakikinig niya ng salita ng Diyos. No? Napakahalaga po pala sa ating buhay yung salita ng Diyos. No? Kaya po sinabi nga po ng Roma, 17, 10:7 na ang pakikinig at pakikinig ng salita ay doon po natin nakukuha ang matibay na pananampalataya. No? Ano pong ginagawa po natin ngayon? Nagsasalita ba kayo habang ako'y nagsasalita? Hindi. No? Nakikinig kayo, nagka-quiet time kayo, pinapakinggan nyo yung salita ng Diyos na galing sa Biblia. Dahil umuusbong at tumutubo ang yung pananampalataya. Naramdaman ko po sa aking sarili, isang testimony po, na itong pagbabago po ng aming schedule, late na po minsan ako pumunta rito sa church, pero nandoon po yung aking puso na makipagniig o makipagdaupang palad sa inyo at makipagniig sa ating Panginoon. Naramdaman ko po na talagang yung parang napanglaw po ako, ang tawag po dun, na nalulungkot po ako kapag hindi po tayo nakikipag-isa sa ating Panginoon, sama-sama. Namanglaw, no? Napakalalim ng Tagalog. Sino po ba dito ang mga taga-Bulacan nyo? Batanggin nyo na lang, meron, ano? Sapagkat napakainam po na tayo ay sama-sama sa pag-aaral ng kanyang salita. And then, nung makadalo po ako one time sa Bible study at nagkaroon na po talaga ako ng pagkakataon makapunta rito, bumalik yung sigla. Personal ko po naranasan. Kaya po na-testimony ko po sa inyo na bumalik ang sigla sa pakikipagtikpan ko sa ating Panginoon.
bumalik yung kagalakan. Dahil mahirap po sa mga kapatid, kung yung kagalakan ang mawala na sa iyo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya kayo nandirito dahil nagagalak kayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung wala na tayong kagalakan, wala na. Kung ninakaw na ng kalaban yung kagalakan sa ating puso. Kung ayaw na nating makipagniig sa ating Panginoon, ayaw na nating makipag-usap sa ating Diyos na buhay, wala na. Wala na po tayo rito. Amen? Kaya po, nandito po tayo dahil naroon po yung kagalakan natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naroon po yung ating kagalakan sa pakikipag-usap sa Kanya one-on-one. Amen po ba? Tama po ba yon? Yun po ang naramdaman ko Na kapag ikaw ay nakadalo naman ng gawain, babalik at babalik. Kaya tama po yung Biblia. Walang kontradict sa Biblia. Ang pakikinig ng kanyang salita, ito'y bunga nagkakaroon ng bunga yung pananampalataya. Kung ibang salita yung naririnig mo palagi sa mga kasamahan mo, sa trabaho, saan pananampalataya ang makukuha mo doon? Gagapang ka sa problema, paglalaroan ka ng diablo, hindi mo alam kung yung gagawin mo. Kaya, mga kapatid, makukuha lamang po natin ang tunay na pananampalataya, ang sigla sa pagdalo, ang sigla sa ating buhay Kristiyano ay ang pagdalo sa mga ganitong pagtitipon. Amen po ba? Praise the Lord. Yun po ang sinabi po ng ating Panginoon. Ito'y hindi aalisin sa Kanya ang pakikinig ng salita ng Diyos. Doon po sa kay Maria. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. At salamat sa Panginoon dahil nakapagbahagi po ako sa inyo ng patungkol po sa pakikipagtipan sa ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Palapakan natin muli ang Lord sa buhay ni Kuya Bong. Tunay nga na napakalaga po sa atin, mga kapatid, yung panalangin. Amen? Sa encounter na ito, mga kapatid, marami pong pwedeng lumabas sa buhay natin dahil yung encounter na ito, mga kapatid, is about pamimili mo sa pakikipagpanayam mo kay Lord o kaya gagawa ka ng ministry, amen, o paglilingkod na kung minsan nami-misinterpret ng bawat isa na yung paggawa ng ministry, kagaya ng food, kagaya ng transport, kagaya ng pag-ayos ng silya, paglilinis, etc., etc., mga kapatid. These are all ministry, mga kapatid, na ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin na ginagamit niya upang tayo po ay makapaglingkod sa mamamagitan ng mga ministry ito. Amen? Kagaya ni Mary at Martha, amen, doon pa lamang sa verse 38, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, ang isang babaeng nangangalang Marta, at tinanggap siya ng kanyang bahay. Amen, tinanggap siya. So Martha welcome the Lord, welcome the Word of God sa buhay niya. Amen. So ipinakilala ng Panginoon dito, mga kapatid, ang pagpasok ng salita niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngunit paano natin gagamitin ito, mga kapatid? Amen. So ito po yung first priority na dapat mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, yung mauna natin ang Diyos, mauna natin ang salita niya, mauna tayo makipagpanayam sa Kanya, mauna nating piliin yung pakipag-ulayaw sa Kanya. Amen? Wala pong lumago sa espiritual na wala po yung salita ng Diyos sa buhay niya. Amen? Wala pong lumago sa espiritual na hindi nakikipagpanayam sa Diyos. Amen? Huwag po natin sabihin, napakarami nating ginagawa na ministry, pero nawawala yung time mo sa Panginoon o time mo sa salita ng Diyos. Hindi ka lalago sa ganung bagay, mga kapatid. Amen? Madali kang dayain ang kalaban doon, madali kang nakawin ang kalaban doon, sapagkat wala kang patibayan na salita ng Diyos. Amen? Ang tinuturo ng Panginoon dito, mga kapatid, good that Martha is doing a ministry. Amen? Ngunit, ang masama doon, mga kapatid, masyado siyang distracted sa ginagawa niya. Nagrereklamo siya. Bakit siya lang yung gumagawa nun? Lord, bakit ako lang gumagawa ng transport? Ba't ako lang yung napupuyat?
Mga kasama ko, hindi nagpupuyat. Di ba? Kung minsan, nagaganon tayo. Lord, ba't ako lang naglilinis? Ba't ako lang naghuhugas ng plato? Ako lang naghuhugas ng kutsara. Amen? Nasa yung iba, napakarami namin, Lord. Di ba? Where are those housemate in this house? Kung minsan, nasan yung mga housemate? Amen? Nasan yung mga kapatid? Nasan yung mga nag-commit na aftercare? Nasan sila? Amen? Kung minsan, masyado tayong napapagabag sa ganitong bagay, mga kapatid. Amen? Dahil wala kang patibayan na salita ng Diyos sa buhay mo. Amen? Alam mo mga kapatid, pag ang salita ng Diyos o si Lord mismo yung nananaig sa buhay mo, hindi ka mag-complain. Amen? Ito yung mga nagliling, pag si Lord ang nasa kanya at salita niya, may pinanghawakan niyang salita, pag siya po ay kumilos, gumawa ng ministry, gumawa ng kung ano man ang bagay na paglilingkod sa Panginoon, mayroon siyang gagalakan. Amen? Alam niyo mga kapatid, pag ang tao may kagalakan, meaning to say, si Lord ang nasa kanya. Kasama niya ang Lord na gumagawa nun. Amen? Pero pag siya lang mag-isa nun, mga kapatid, asahan mo, may patabog yan. Asahan mo mga kapatid, hindi po maluwalhati yung kanyang mukha. Amen? Asahan mo mga kapatid ay siguro yung kilay niya mag-aabutan. Amen? Ito yung makikita natin mga kapatid na walang kagalakan yung isang kaluluwa o isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon na wala siyang pinanghawakan sa salita ng Diyos o wala ang Panginoon sa kanya. Meaning to say mga kapatid, lahat ng gagawin natin, kagaya na sabi ng 1 Corinthians 10:31, gawin natin mga kapatid sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Amen? Kaya kung ito yung pinanghahawakan mo, lahat ng gagawin mo, hindi ka magiging balisa, hindi ka magiging complainer, ika nga. Amen? Reklamador. Amen? Wala kang maririnig na ganon. Yung sabihin mga kapatid, alam mo yung taong punong-puno ng presensya ng Lord. Amen? Punong-puno ng salita ng Diyos mga kapatid. Parang yung drum yan na puno. Hindi po siya maingay. Amen? Pero tingnan mo yung wala ang presensya ng Panginoon sa kanya, parang empty drum yan, mga kapatid. Amen? Masyadong matunog. Amen? Nakakabingi nga eh. Di ba? Di ba, mga kapatid? Na-observe niyo, mga kapatid? Amen? So, napakaganda, mga kapatid, sa buhay natin. Kagaya ni Martha at si Mary, minabuti ni Mary na unahin ang Panginoon. Amen? Kaya mayroon tayong Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Amen? Pag inuna mo, then si Lord ang magdadagdag, sapagkat nais ang Panginoon, mga kapatid, na unahin. Kahit sa bisita natin, mga kapatid, sa bahay, obserban niyo po. Amen, diyan ka muna at paghahanda kita. Offending yun, mga kapatid. Deep inside, ano ba ito? Bisita niya ako, pero anong ginagawa niya? Amen? Mas tatangkilikin niya o mas a-appreciate niya, mga kapatid, na nakatutok ko sa kanya. Amen? Naobserban niyo po mga kapatid? Sa ating mga kwarto na lang, o bahay man niya mga kapatid, pumasok yung isang bisita, isang tao, isang hero sa buhay natin, sa bahay natin, ano ginagawa natin? Diba? Diyan ka muna Para ba? Hindi yan ang pinunta ko dito eh. Ang pinunta ko dito, makaulayaw ka, makasama ka, makasalumusa, makabanding ka. Yun ang pakay ng isang taong pumasok sa bahay mo. Hindi yung isasantabi mo siya at kung ano nung gagawin mo para paghandaan siya. Hindi niya masyadong i-appreciate yung mga kapatid. Ang i-appreciate niya doon, kagaya ng Panginoon sinasabi niya, mas lalo niyang binigyan ng diin ang pagtanggap ni Mary sa kanya. Amen? Na kung saan in-entertain siya. Amen? Mga kapatid, ipinapakita ng verse 42 na yan, mga kapatid, na hindi aalisin kay Mary yung ginawa niya sapagkat ano ba ang pangako ng Panginoon, mga kapatid? Sa Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Amen? Yung pag-una niya sa salita ng Diyos, pag-una niya kay Lord mismo, mga kapatid, ni kailanman hindi mawawala yon, hindi maalis yon, mga kapatid, sapagkat yan ang pangako ng Panginoon sa buhay natin. Pag natanim na yon sa buhay natin, hindi na maalis sa buhay natin. Amen? Yung po yung marami kang ginawa, pero lilipas yun, mga kapatid. Pero yung salita ng Diyos na nasa iyo, hindi mawawala yon. Amen? Hindi siya makukurap, hindi siya mawawala, nariyan lagi. Ito yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, sa buhay natin, we have to learn na there is time for everything. Amen? Under heaven. Mayroon pong
panahon ang bawat bagay sa buhay natin. Hindi lamang isa lang yung ginagawa mo, ganun na lamang yan. Amen? Mayroon time na dapat mong i-consider sa buhay mo. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, mayroon time sa bawat pagkakataon, sa bawat oras. Amen? Kung babasahin mo yan, yung Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 8, napakaganda po ang binibigay ng buhay sa buhay natin. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon na kailangan mayroon kang time sa Panginoon, lahat ng bagay mayroon kang time. Amen? Hindi yung isinasama mo na lagi yan. Kagaya nung nandito tayo mga kapatid. This is the time for our Jesus, our Lord. Amen? Ito yung time na nilaan natin sa Panginoon na kung saan ito po yung attention natin. Ito po yung nilaan natin na oras para sa Kanya. Na kung saan wala na tayong ibang gagawin kundi mag-focus na lang sa Kanya. Ito po yung pagkamere natin mga kapatid. Amen? Pag gumagawa pa tayo kung inisip pa natin, kakainin namin, masarap pa yan niluto ni Kuya Briggs. Mga kapatid, para kang si Martha na noon. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, mag-focus ka sa Panginoon. Ito yung time. Sabi ng Lord, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Amen? Mayroong time. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, mga kapatid. Iayos natin. Amen? Hindi yung lahat ng oras ay yan na lamang ginagawa mo. Pillow sweeping na nga, yan pa rin ang ginagawa mo. Pagtulog, yan pa rin. Amen? Paghayo, yan pa rin. Bible study, yan pa rin. Meeting, yan pa rin. Ano ba yan? Amen? Mga kapatid, mayroon nilalaan si Lord na oras natin para sa buhay natin. This is a gawain ng Panginoon. Ano bang sabi ng Lord? Buksan mo yung mind mo, buksan mo yung puso mo para sa Kanya. Nakakonsentrate ka sa Kanya upang sa ganoon, matanggap mo ang mensahe ng Panginoon. Amen? Yung nais siyang ituro, ituwid sa buhay mo, makukuha mo. Amen? Pagkatapos ito, huwag mo nang naisipin yung pagkain na yan. Masarap yan, for sure. Amen? Pag-concentrate muna tayo sa Word of God. Amen? Kung praise and worship, mag-concentrate ka sa praise and worship para kay Lord. Amen? Kaya nga there is time for everything, mga kapatid. Amen? Kung trabaho, sige trabaho. Mag-concentrate ka. Amen? Huwag mo nang dadalhin yung, pag gawain, huwag mo nang dadalhin yung trabaho dito sa gawain. Amen? Huwag mo rin dadalhin yung dito kung ano yung mga iniisip mo. Amen? Ano kaya pagdating ko, yung labahin ko, nakababad. Kalimutan mo muna yon. Amen? Otherwise, hindi mo matatanggap yung tunay na mensahe ng Panginoon. Amen? Nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, yung salita niya ay unahin natin, pirming una sa buhay natin. Meaning to say, si Lord ang unahin natin, mga kapatid. Bakit? Dahil dito tayo lalago. Dito tayo tuturuan ng Panginoon. Dito tayo babaguin ng Panginoon. Amen? Yung mga paglilingkod nating iba, mga kapatid, in terms of ministries, yan ay ginagamit ng Panginoon para lumakas tayo at mapatunayan yung commitment natin sa Kanya. Pero mga kapatid, kung ginagawa mo yung ministry, see to it, na ginagawa mo yan, mayroon kang pinanghahawakan salita ng Diyos at ang Lord ay nasa iyo. Amen? Iba po yung you are doing something for God and you are doing something with Him. Amen? Kasama mo siya doon. Amen? Ito yung napakasarap na gawin ng bawat isa sa atin. Dahil wala pong lumago na Kristiyano kahit tumagal pa sa church, pero wala siyang patibayan na salita ng Diyos, hindi siya puspos ang salita ng Diyos, mahirap po siyang lumago, mga kapatid. Amen? Kasi madali siyang makurap, madali siyang agawin o nakawin ng kalaban dahil wala siyang patibayan sa kanyang buhay. Amen? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, mga kapatid, grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen? Ito po yung pamamaraan ng Lord para tayo po ilumago sa biyaya niya at sa salita niya. Amen? Doon lang tayo lalago, mga kapatid. Yun ang tinuro ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga si Mary, inuna niya ang makipagpanayam sa Lord. Amen? Inuna niya ang salita ng Lord sa buhay niya. Yung kingdom, saka na lang yan. Amen? Pero pag nandoon ka sa kingdom, yung ministry, mga kapatid, see to it na nandoon ang panalangin mo, nandoon yung pamantayang ginagawa mo ito dahil mayroon kang pinapangawakan salita ng Diyos, mayroon kang pinapangawakan pangako ng Panginoon. Amen? Sabihin, nandoon pa rin yung presence sa Lord pag ikaw ay gumagawa noon. Amen? Hindi lang yung walis ng walis dyan na wala ang direksyon. Amen? Ginagawa mo sa bawat pagkayod mo na yan, Lord, para sa iyo ito. Dahil Lord, sabi mo sa akin, Lord, but habang ikaw ay gumagawa ng ganito, Lord, natutuwa ka, lumalakas ako. Amen? So mayroon kang pinangahawakan ni Nehemiah 8:10.
Di ba? So nandoon yung salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag ganito po yung buhay natin, meron tayong pinapagawakan ng salita ng Diyos sa bawat ginagawa natin, hindi tayo magsasawa sa ating mga ginagawa. At makikita mo, tulad ng katabi mo, mayroon siyang kagalakan na naglilingkod. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may kagalakan sa puso ang bawat naglilingkod sa Panginoon. Amen? So glory to God mga kapatid sa bagay na ito. And I believe, let us portion our time. Amen? There is time for everything mga kapatid. So kung trabaho, trabaho. Amen? Concentrate ka sa trabaho mo. Of course, hindi mo magagawa yan. Sabi ng Lord sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Amen? Ito yung nais ng Lord mga kapatid. And sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi ka pwedeng gumawa na hindi mo kasama ang Lord. Amen? Pero sa gawain ng Panginoon, hindi mo pwedeng isama ang mga gawain mo pampersonal. Amen? Nakuha yung gusto mong sabihin? Sa lahat ng bagay, hindi mo magagawa kung wala si Lord. Amen? Kung sa gawain ng Panginoon, magagawa mo yan kay Lord, huwag mo lang isasama yung mga kung ano nang inisip mo sa personal mo. Amen? Kundi mawawala ka. Amen? So nais ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid, see to it that we have time for everything. Amen? So kung kay Lord, amen? Kung itong ginagawa mo, iniisip mo pa rin si Lord, humingi ka ng gabay, humingi ka ng kalakasan, humingi ka ng wisdom sa Kanya, nagagawa mo. Amen? So, glory to God mga kapatid sa napakaganda ginawa ng Panginoon noong Friday na kung saan tayo pong lahat ay pinalakas ng Lord. Amen? Tayo pong lahat ay natuwa sapagkat binigyan natin ng kagalakan ng Panginoon. Amen? So, first time, and I believe na tuloy-tuloy po mga kapatid ang pagtangkilik ng bawat kaluluwa at tayo mga kapatid ay magpapagamit sa Panginoon upang marami pang kaluluwa ang maligtas. Amen? So, glory to God. Sino po yung mga nananalangin araw-gabi? Lahat ng oras. Lahat ng oras ay nananalangin. Amen? 24 hours a day. Amen? Hindi na tayo natutulog. Amen? 24 hours a day, hindi tayo sumasablay na nanalangin mga kapatid. Bakit? Bago kasi matulog, Lord, ipinapaubaya mo na yung buhay mo sa Kanya. Amen? Pinapaubaya mo. Maging sa panaginip, Lord, ay samahan mo ko, kausapin mo ko, upang lalo akong sumigla at lalo akong malaman ang kalooban mo. Amen? So, sa lahat ng sandali, sa lahat ng ginagawa natin, naiisip natin ang Lord. So, nandoon po yung panalangin natin. Every time na maisip mo si Lord, panalangin na yun mga kapatid. Bakit? Kasi, yun ang nais ng Lord. Kasama mo siya sa bawat gagawin mo, o sa bawat sasalitain mo, sa bawat iisipin mo. Amen? Let's all arise mga kapatid. At naniniwala po ako sa gabing ito, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Sino po ang gustong lalong lumago sa panalangin? Na pag siya'y nanalangin, may kapangyarihan. You need to practice. Ang mga bagay-bagay sa buhay natin ay isinasana yan sa buhay natin. Kaya makikita mo yung buhay mo, meron kang habit. Kung ang habit mo ay para kay Lord, Lord, nananalangin ka. Sino po yung nananalangin na, Lord, bigyan mo ako ng isang panalangin o turuan mo ko na pag ako'y nanalangin, may kapangyarihan. Amen. Kapangyarihan na kung saan, pag ako'y nanalangin, Lord, binubuksan mo ang kalangitan. Lord, magkakaroon ng manifestation ng blessing, power, and anointing. Inoon, I open my mouth for a prayer, O God. There will be a manifestation of healing, strength, blessing, power, anointing of the Lord. Sino po ang nagnanais na magkaroon ng panalangin na gano'n? Come on, let's raise our hands. At hilingin natin yan sa Panginoon sa oras na ito. Dahil ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. At the start of the year of the church, of the 6 years of the church, nais ng Panginoon na umpisan tayo, nagagawa tayo ng kakaiba.
Making a difference will automatically make a change in the environment. People will observe us. People will see us na naiiba tayo sapagkat tayo yung mga anak ng Diyos. Ginagabayan ng Panginoon. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng dago. Na pag tayo ang gumawa, kumilos, nagsalita, nag-isip, naiiba tayo. Amen? Especially when we pray, people will come to know that God is opening the heaven for us. And He is stretching out His hands para magkaroon ng kapangyarihan, station ng kapangyarihan ang bawat panalangin natin. Lord, ito yung desire namin. Desire namin, Panginoon, ang pagnanalangin kami, O God, pagkakaroon ng kapangyarihan. Lord, every time, Panginoon, na may lalapit sa amin na may sakit, Panginoon, malayo man siya, malapit man, Panginoon, O God. Lord, mararanasan namin, Panginoon, yung pag-release ng kapangyarihan sa buhay namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito yung pangako amin. Sinabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 28 verse 8, ano man ang hawakan o patungan ng aming kamay ay yung pagpapalain, Panginoon. Who wants that kind of prayer? That whenever He lays His hand upon the sick, there will be power, there will be healing. Lord, help us, Lord, to make a difference, Lord. Na kami magiging ilaw at asin sa libutan ito, Panginoon. Upang Ikaw ay maluwalhati, Panginoon, ng bawat tao na makakakita, na makaka-observe. Sila, Panginoon, ay mabubuksan para, Lord, sila lumapit sa iyo at bigyan nila ng pagkakataon, Panginoon, ang buhay nila para buksan, Panginoon, at Lord, patuloyin ka. Lord, yung karanasan namin, Panginoon, kung bakit kami, Panginoon, ay nabuksan sa salita mo. Ganon din, Panginoon, ang mangyari sa buhay nila. Dahil ipinaranas mo sa amin, Panginoon, magpuplo yan sa buhay namin, Panginoon. Every time na kami mag-minister, Lord, every time, Panginoon, makisalamusa kami sa mga tao, Panginoon, mananampalataya naman, Panginoon, o hindi mananampalataya, Lord, sila, Panginoon, ay mabubuksan sa katotohanan. Lord, magkakaroon, Panginoon, o God, ang manifestation ng power, ng anointing, ng blessing. At makikita nila, Panginoon, o God, ang mga anak mong hinirang mo, Panginoon, na pinagpala mo, inanoint mo, Panginoon, and every time, Panginoon, na kami nagpapagamit sa iyo, Panginoon, Lord, nandoon ang kapangyarihan mo, nandoon ang kamay mo. Kilos para sa amin, Panginoon. Lord, ayaan mo, Panginoon, kung naniniwala ang bawat isa, sa bawat kamay na nakataas na yan, Panginoon, o God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, i-anoint mo ang bawat kamay namin. Maging ang mga paa namin, Panginoon, i-anoint mo. Sinabi mo, Panginoon, sa Joshua 1 verse 3, ano man naapakan ng ay mga paa, ay magiging extension ng teritoryo mo, Panginoon. Lord, kung kami pupunta ng Pilipinas, anuman dako, Panginoon, na paapakan ng ay paa, Panginoon, God. Lord, naroon, Panginoon, ang presensya mo. Lord, maging sa aming trabaho, saan man yan, Panginoon, God. Pagpapalain mo, Panginoon. At anuman, Panginoon, God, na ituro o ilay hands, Panginoon, ng aming mga kamay, ipatong ng aming mga kamay, saan man yan, direksyon, Panginoon, God. Lord, ang kamay mo, Panginoon, God, magbibigay, Panginoon, ng tamang direksyon ng mga nangangailangan tao, Panginoon. Sila'y pagagalingin mo, pagpapalain mo, Panginoon, God, na tunay nga, Panginoon, kami magiging ilaw at libutan ito, Panginoon. Yes, Lord. At Lord, Yes, we Lord. will notify that, Lord God, sa buhay namin. Makikilala ka, Panginoon, sa mga gitan ng aming buhay. At ikaw, Panginoon, ang luluwalhatiin nila, Panginoon, O God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven.
above. Come on. Let's sing. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all the earth and heaven above. Can you have your partner, my dear brothers and sisters? Partner. Sige po, kuha ka ng partner niyo at panalangin niyo ang bawat isa. With power! With power! With power! Sige, kuha ka ng kapartner mo. Start praying in the Spirit and start praying in the name of Jesus. Praying with power. Come on! With power! Come on, let the Spirit teach you how to pray. Hallelujah. Oh, karayasan na na mababasa. Oh, yeah, karayasan na na. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, glory to your Father. Glory to your God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory. Hallelujah. Come on, speak. Speak, let the Spirit teach you how to speak, how to pray. Oh, hallelujah. Glory to you, Father.
Amen. Oh, Jesus. Amen. Lord. Yes, praise you, Lord. Yes, oh Jesus. You must be glorified. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Hallelujah.